Okay. Magandang gabi sa lahat. This is Justin Talk News PH. Thank you sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH. At bago tayo magsimula sa gabing ito, we have to discuss a topic. Tungkol naman ito dito sa nangyayari ngayong hapon. At bago nga tayo magsimula, paki-like naman, paki-pindot yung like, then share this video. And of course po, to those who are new to this channel, Justin Talk News page, paki-pindot yung subscribe. So, this evening, ito, pag-usapan natin yung press briefing na ginawa ni BBM diyan sa Malacanang ngayong hapon na ito. So, nag-appear sa matagal na panahon since noong mahal na araw, I think that was Wednesday, yung last appearance niya. Of course, nag-appear din siya doon sa araw ng Kagitingan, April 9. Bukod doon sa huli niyang appearance nung Monday, Thursday or Wednesday, last Holy Week. So nag-appear siya. Then he conducted press briefing sa mga selected members of the Malacanang Press Corps. At okay naman siya, malusog. Maayos naman kanyang aura, masaya siya. At sa totoo lang, okay talaga siya dahil nag-army dasin pa eh. Yung exercise ng mga army tuwing umaga, army dasin pa siya. So talagang maayos yung ano niya, pangangatawan. Nagpatotoo yung mga sinasabi ni Claire Castro that the president is in good health. Not only good health, good spirit talaga. Sipin mo yung tumalon pa yata nung pagkatapos ng kanyang press briefing, parang tumalon sa stage eh. At tumakbo. Naglakad na mabilis. Hindi naman tumakbo. Yung mga reporter ang naghahabol sa kanya. Humihingal pa nga yung taga-DZMM. Talagang malusog ang Pangulo dahil parang hindi na niya kayang habulin. Sa sobrang liksi ng Pangulo papunta ng kanyang sa Malacanang Palace na doon. From the briefing area, naglalakad siya, mabilis. Humihingal yung mga reporter. Talagang malusog ang Pangulo. Isipin mo yung nag-army dasin doon mismo sa stage kung saan siya nag-conduct ng press briefing. Kaya kayo, sinasabi nyo na napakadelikado ng kalagayan ng ating Pangulo. Hindi totoo yun. Hindi yung totoo. Tingnan nyo. Talon-talon pa si si President BBM sa States. So ano masasabi nyo ngayon? Pero para sa hindi yan ang pag-uusapan natin. Hindi ako interesado dyan sa yan. Kung ano nakita natin, kung at face value, ano yan, tatanggapin natin yan. Nandiyan naman siya sa harapan niya, whether wala naman tayo sa harap niya, harap ng mga reporter, so we accept that as face value. So ang pag-uusapan natin dito, yung mga pronouncement niya, yung mga announcement niya na with regards to the policy and the action that they have taken diyan nga sa AFLIP committee or ano ba yan, parang ICI yata to, AFLIP committee that are composed of 4 na members yata, DOE, yung Department of Energy, sino pa ba yung siya, yung ano sa agriculture, si Chio Laurel, at meron pang isa, si Garin, may isa pa na member dyan, of course si PBBM, 4 sila. Si Rodrick to, yung executive secretary, kasama pala dyan sa AFLIP committee. Ito yung sa economic side ng committee na yan. So ano bang sinabi niya?
Yung mga pronouncement niya napaka-importante. Unang-una, sinabi niya na medyo nababahala ako. Sinabi niya wala na tayong magagawa diyan sa presyuhan ng ating gasolina at diesel. Petroleum product pricing, wala na tayong magagawa. Ganyan talaga. Kung anong nangyayari sa board pricing, sa Brent o sa trading, akseptahin na natin yan. Dahil para sa kanya, hindi rin maganda na masyadong mababa ang presyo ng oil o petroleum products, dahil kung sabi daw ng mga negosyante ng mga kaibigan niya masyadong mababa, wala na kaming kikitain dyan, hindi na kami mag-i-import. Tama siya, di ba? Tama siya. Kailangan hindi talaga bababa yan, hindi ba kailangan mataas yan lagi para maghihirap ang mga tao. At yayaman yung mga negosyante na yan. Ngayon naman na nangyayari ngayon, na tayo sa buong Asia, tayo lang ang pinakamataas ang presyo ng petroleum products. Yung pinakita ni Senator Marcolita, na yung landing cost at CIF cost ng diesel at gasolina dyan sa Singapore, sa Rotterdam refinery, at saka yung Rotterdam, ang sinasabi niya na mayroon daw trader na nagpakita sa kanya na pinaplas pa nga diyan sa screen na ang presyo lang, landed cost is 42 to 45 US dollars per barrel. Paano nangyari yan na ganyan ang presyuhan natin, na umaabot na ngayon ng 100 yung diesel, yung gasoline I think 110 o 105, yung diesel 167, almost 170. Na yun naman ang prevailing price ngayon sa market, sa mga gasoline station. So, ang ibig niya sabihin, kailangan kumita talaga yung mga importer. Hindi maganda raw pag hindi kikita. Kailangan kikita talaga sila. Kaya hindi pwedeng mababa. Kaya hayaan natin na tumaas ng tumaas. Yun yung underlying reason niya diyan sa pagtaas ng ng presyo ng gasolina at diesel. At may sinasabi pa niya na marami siyang mga tariff na mga tariff daw ng mga imported goods. Tariff ng imported, hindi naman kami bumibili ng imported, local naman ang binibili namin. Bakit yung bigas natin lahat ba yun imported? Sabagay, may mga imported na mga bigas. At hindi na natin kailangan siguro ang imported, dahil sinabi niya marami daw magsasaka na parang tinatapon ng mga palay nila dahil nga sa mura daw yung bili ng mga trader. Kaya ang iba hindi na nila binibenta, hinayaan na lang mabulok yung mga bigas. Saan kaya yun? Saan banda yun? Sinong nagbibinta na hindi na nagbibinta dahil nga sa magandang ani daw at mababa daw ang presyuhan, kaya pinabulok na lang nila yung mga ani nila dahil mababa ang presyo. Totoo ba yun? Kung saan yung puntahan natin para makabili tayo ng murang bigas? Diba? Parang nakakatawa naman yan. Nasisira na lang daw yung mga palay na yan. Hindi pa giniling yan, palay dahil nga ang baba doon ng presyo. Sabi niya, inuutusan niyo yung NFA na bilhin daw yun para hindi masayang. Isipin mo ngayon ka pala mag-utos kung totoo yan na mayroong mga bigas na ganyan na napakamura. Wala na magagawa yung mga magsasaka. Baka ang input ito galing kay Chu Laurel dahil siya ang Secretary of Agriculture. Malaking kahunghangan yan. Pinabayaan mo yun na mabubulok lang. Na alam mo naman ang presyuhan ng bigas dito sa Metro Manila. Na hindi ka na makabili ng below 50. Iwan ko kung saang na makabilo ka ng below 50 na bigas na per kilo. Tapos sabihin mo na nabubulok na lang. Anong ginagawa ni Chu Laurel kung ganyan? Kung totoo man yan, na unbelievable yan. Kaya nakaka yung mga sinasabi niya. Tapos daw
control daw yung presyohan ng mga ano, ng mga bilihin natin. Foodstuffs, nandiyan naman daw lagi. Talaga? Talaga? Hindi mo ba na hindi niyo naramdaman ang pagtaas ng mga gulay, lahat ng mga produkto galing sa ating mga kanayunan, galing sa mga probinsya na naghati dito, hindi pala tumaas yung mga presyo. Ang presyo ng isda, yan si Laurel, baka na yan ang bibigay ng ah, input kay BBM. Okay naman daw yung presyohan talaga. Pumunta kayong palengke para makikita nyo kung gaano katotoo yung pinagsasabi nyo. Hindi ikaw, Mr. President, dahil hindi ka naman pupunta ng palengke. Yung ano mo, yung Secretary of Agriculture mo, papuntahin mo ang palengke, tingnan mo kung anong presyo. Kasama na yung baboy at manok para malalaman niya. Parang iba ang natatanggap niyang mga inputs or mga data galing sa kanya mga field employees, field officers na nagbibigay sa kanya ng input ng totoong presyohan. Kaya out of this world, hindi mo maintindihan. Kaya pala ganitong sitwasyon natin dahil hindi nila alam kung anong pangyayari talaga sa baba. Kala nila okay yung mga tao, okay yung mga presyo ng mga bilihin lahat. Ngayon, dito sa with regards to the VAT, siyempre nandiyan si Recto, pipigilan talaga yan. Saan ba kumukuha ng impormasyon si BBM? Diyan kay Recto with regards to the VAT. Hindi raw kailangan tanggalin ang VAT sa lahat, lalo na sa petrolyo or products, gasolina, at dahil hindi naman daw nakakatulong yan sa lahat na mga mamamayang Pilipino. Ang natulungan daw taga-transport sector lang. Ganun ba yun? Talaga sila lang nakikinabang ang transport sector kung may pagbaba ng VAT. Kailangan lahat na tao magsasuffer dyan. O kailangan magkaroong contribution dyan sa VAT na yan. Hindi na yan alisin. Dahil hindi naman makikinabang lahat Taga-transport sector lang ang makikinabang na yan. Kung nandyan daw yung VAT, may windfall of taxes naman daw tayo matatanggap sa mga oil companies, yan daw ang gagamitin para daw itulong doon sa subsidy ng mga tao. Ganyan ba yun? Kailan ba ang payment ng taxes, or immediately ba? Darating ba yung mga taxes na yan? Hindi yan ang immediate natin pangangailangan. Kaya mayroon tayong immediate na makukuha dyan sa subsidiya sana or sa VAT. Sa VAT na makukuha directly ng mga tao. Bakit? Akala mo ba mga transport company lang ang maka-enjoy sa benefit kung wala ng VAT? Ang lahat maramdaman yan. Doon na lang sa pamasahe. Diyan na lang sa sa mga nagbibiyahe ng mga gulay. Of course, nagbibiyahe ng mga agricultural products. Babaan nila ang presyo ng kanilang mga binibenta dahil mababa yung presyo ng gasolina at diesel. Hindi mo ba yan alam, Mr. President? Hindi mo alam yan na merong merong epekto sa mga bilihin kung ibaba mo, alisin mo yung VAT na yan. Kasi bababa ang presyo ng gasolina at krudo. Ang sinabi mo, may windfall tayo dahil mataas ang... So, mas gusto mo pala mataas ang presyo ng gasolina at diesel dahil may mataas ang taxes na binabayad ng mga oil company sa iyo. Yun ang gusto mo mangyari. Di ba ba? Napaka yan na analysis sa situation. We are in a crisis situation. We are in an emergency situation. So, kailangan natin na immediate na mga solutions. Hindi yung hantayin pa natin na magbayad ng taxes para yung taxes yun ang ibabalik mo sa mga tao. Kung hindi, nakawin. Pagdating yan si Treasury, iba nang lalagyan yan. Doon na sa mga infra, ilalagay yan. Para naman, makulimbat. Ganyan katotohanan yan. At meron din mga balita dyan, balita lang naman, na talagang hindi na ibaba yung VAT dahil nga, yun daw ang panlagay ng mga smuggler. Hindi naman natin sinasabi na alam ni Mr. President kung sinong smuggler.
Yan ang panglagay nila, yung bat na yan. Oh. Yung kita dyan, yun ang panglagay nila. Kung wala na yung bat, wala na sila. Wala na silang panglagay, yung mga smuggler. Oh. Kaya yun isang reason na ayaw talaga tanggalin nila ang bat sa presyo ng petroleum products. Ngayon, nagsabi na yung excise tax sa LPG lang. Hindi pa sinama yung gasolina at saka diesel. So nakikita natin, nang tinanong naman ng isang reporter, bakit hindi sinawas? Sabi niya na pag-isipan pa namin, pag-meetingan pa namin. Ganyan ba ka? Ganyan kahirap yung decision yan. Hindi mo ba makikita ang niyan, Mr. President, kung ganong epekto niyan kaagad kung ibaba mo yung excise tax o kaltasin mo yung excise tax sa presyo ng diesel. Di ba magkaroon ng epekto kaagad yan? Oh. Bakit? Diyan lang sa LPG na ang mga sasakyan natin halos daily yan nangangailangan ng krudo. Yung mga negosyo na gumagamit ng mga kanilang mga for deliveries, puro diesel ang ginagamit niyan. Oh, makatulong na malaki yan kung wala na yung excise tax at saka VAT at yung pang ayaw i-implement dahil daw magkaroon ng windfall of taxes. Nakita mo yung logic? Ang logic nakita. Talagang ito si Recto, yan ang nag-advise huwag mong tanggalin yan dahil malaki yan ang gagamitin natin na pang subsidize. Oh, ganyan ba yun? Tapos ang ayaw nyo i-implement yung immediately maramdaman ng mga tao. Hindi daw maramdaman ng mga tao yan, yung may mga sasakyan lang daw. Ganyan ba yun? May domino effect yan doon sa presyuhan ng lahat ng mga produkto na nasa merkado. Kung mababa ang presyo ng diesel at ang gasolina sa lahat na. Hindi lang yan sa mga transport, sa mananakay may epekto rin yan, sa mga negosyo, sa bumibili, sa namimili, sa nangangailangan ng mga produkto niyan na binibenta ng mga negosyante na yan. Short sighted ang logic, wala dyan kaya talagang si BBM nakikita natin na parang kulang sa pag-iisip, kulang sa analysis. Yung mga sinasabi niya malayo sa reality. Pakinggan mo, pero kung i-analyze mo, makikita mo na may palpak yung ako mismo sasabihin ko na talagang wala sa hulog. Instead na magbigay ka ng solusyon na mabilisan para nga maibsan itong crisis na ito, wini-withhold mo pa para sa taxes, windfall of taxes. At wala daw siya magagawa kung ganyan ang presyuhan. Sabagay, totoo rin naman kung yan ang presyo ng mga oil companies, wala ka talang magagawa. Dahil nga sa oil deregulation law na dapat naman, diyan mo linagay yung emergency power mo na kontrolin mo yung mga oil companies na yan. I don't know, baka sa utang na loob or whatever, o nakikinabang din ang mga ibang tao. Hindi ko sinasabi na ang presidente nakikinabang. Talagang hindi nila makukontrol yan. Nakapagtataka dahil ang ibang bansa dito sa Asia, tayo ang pinakamataas. Paano nangyari yun? Bakit tayo ang pinakamataas ang presyo at tayo ang unang nagtaas? Kaya nga doon sa mga previous vlog ko, mga tanong ko dyan, itong hindi pagkontrol ng pamahalaan dyan sa presyuhan ng DOE at pamahalaan, wala kayang malitang kausap involved dyan doon sa mga oil companies? Kasi grabe, more than 100% yung pagtaas. Imagine noon 64 lang. Dito sa prevailing price na sinasabi ni Senator Marcolita na 46 I think ang landed cost. Then
kung idagdag mo yung 19 pesos na dagdag na gastusin dyan sa mga taxes, etc. etc. pagdating ng ah, diesel na yan o gasolina na yan dito sa Pilipinas, ang ang cost na yan, ang cost dyan ay magiging 64 na lang pesos, pinakamataas. At ayaw bilhin ng ng DOE yan. Ayaw sabihan yung mga oil companies na yan, diyan kayo bumibili sa Singapore, sa Rotterdam. At probably yung Petronas ganyan din ang presyuhan na sa Singapore din. At yan ayaw talaga gawin na gawin ng ating pamahalaan kung may katotohanan yung sinasabi ni Senator Marcolita. At binigay naman niya ng taga mismong mga trader na nagbibinta dyan sa Rotterdam at Petronas. Ba't ayaw nila imbestigahan yan? Para hindi magalaw yung mataas na nilang presyo na pinapataw ngayon sa ating gasolina at diesel. So, malabo talaga. Malabo itong pamahalaan na to na magbigay ng solusyon dito sa present problem natin with regards to the pricing of gasoline and diesel. At alam mo naman natin, may blockade ngayon. May blockade ngayon ang Strait of Hormuz. Bukas pala yan i-implement. Or ano ba ngayon? Monday morning i-implement ng US. So ano mangyari dyan? Talagang ang Iran hindi na pwede hihigpitan nila. I-strangle, bibigtiin nila ang Iran pipigilan nila na buminta sa world market. So that's an economic blockade. Hindi na sila pwede magbenta sa China. Hindi na pwede magbenta sa Japan. Para sila susuko talaga. At wala na silang means na ipapatuloy yung mga binabalak nilang paggawa ng mga missile. Pagbuhayin ulit yung nuclear plant nila. At pag-enrich ng uranium, yan ang gusto mangyari ni President Trump. Kaya padalhan dyan ng armada. Maraming destroyer dyan along the coast of the Strait of Hormuz, dyan sa coastline ng Iran. So yan ang mangyayari. At maybe they will take over the current refinery sites. Yan ang dyan nagkakarga ng mga crude oil yung bumibili sa China. Bumibili sa Iran na almost 90% nga dyan bumibili ang China, ang oil requirement nila, at ang Japan dyan din bumibili, and other European nations dyan bumibili. So yan ang mangyayari bukas, i-implement na yan ni President Trump. At yung mga oil tanker dyan pwede nang dumaan dyan, pwede lumabas. Kaso nga lang, gaano ba kabilis sila mag-supply? Magbigay ng magpuno ng mga tanker na yan. Sana naman, mga tankers natin, Petron, nandyan na nakapila. Hindi naman pagbawalan ng China na kumuha hindi lang sa Iran. Kailangan bumili sila sa other countries dyan along the Strait of Hormuz, sa Oman, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait. Yan, dyan sila kumukuha. At saka Iraq, dyan sila kukuha sa mga countries na yan, except for Iran. So ito nga, sana mabilis yung pag-resolve ng problema dyan sa Strait of Hormuz at magkaroon na ng free flow ng mga barko dyan, mga supertanker na kumukuha dyan ng oil, at mawala na yung mga mines na tinatanim ng mga IRGC dyan sa lugar na yan. So ito na, mga pronouncement ni BBM, magkaroon din daw siya ulit ng press briefing after magkaroon sila ng meeting dyan sa uplift committee na tinatatag niya para magbigay ulit ng mga solusyon
sa problema natin na wala namang konkretong solusyon ang binibigay. Oh. Gusto lang niya ipakita, walang problema sa presyohan ng mga ah, consumer goods, okay lang, wala nang problema. Talaga. Parang, parang natulog siya na matagal na panahon. Hindi niya alam kung anong pangyayari. So, siguro hanggang dito na lang tayo dito sa episode na to for this evening. I hope nagkaroon kayo ng information with regards to the latest pronouncement ng Malacanang, particularly ng ni BBM with regards to the situation natin sa supply ng gasoline, diesel at ang LPG dito sa bansa na to. So, thank you for coming over, but before you leave this channel, please like, then share this video, and also subscribe to those who are new to this channel. Maraming salamat sa pagdalo ninyo at magandang gabi sa inyo lahat. God bless.